beloved Boss Mike Cervera. Walang kapana-panalo itong si Sara na ito. Kung Panoorin nyo ito mga kababayan ko. Panoorin yung buo. Pasok! Attorney Larry Gadon, Secretary Gadon, pasok! walang kapana-panalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Lenny. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Ay, kulelat! Mga kababayan, paano naman hindi magiging kulelat si Sara? Diba? Tama si Larry Gadon. Mananalo si Sara maliban kung dadayain nila. Diba? Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi... Yan na nga ba sinasabi ko, Tatay Larry? Di ba? Di ba? Tiger 99? Kininam. Eto na. Talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement, hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Tapos pinapalabas nila na inuto-uto daw ni Aimee tsaka ni Manong Bongbong. Umamin na rin na uto-uto talaga si Sara. Diba, mga kababayan? Wala akong pupuntahan eh. Si Sara, sasabihin niya na hindi ako nauto. Sabi niya, inuto-uto ako ni Bongbong Marcos at saka ni Aimee Marcos. Di ba? Tuloy. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ng BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya, Tama! Putik na yan, Siyempre, mga kababayan, daig pa artista Delia Sococo ng alin? Ni Pangulong Bongbong nun. Ito, mga kababayan ko, walang mainstream media na kumampi kay Pangulong Bongbong. Tandaan nyo yan. Bakit? Walang ABS-CBN, walang GMA, walang network. Merong isa. Kita nyo, nagbenepisyo pa. Bakit? Sumakay yung SMNI kay Pangulong Bongbong. Doon sumikat ang SMNI. Maraming nagbenepisyo sa pagtakbo ni Pangulo na mga sumikat kasama ang SMNI. Di ba? Argo, hindi mo alam ang istorya niyan. Ano ba naman yung SMNI noon? Hindi naman kilala yan. Kumbaga sa parang vlogger lang ng vlogger nyo na tai-tai lang. Hindi kilala. Alam nyo na. Pero mula nang sumuporta kay Pangulo, dun sumikat. Parang si Sara, kita nyo? Laos. Kita nyo, na ipanalo kahit si Raulo. Di ba mga kababayan ko? Siya kayo nakakita ng ganon.
dahil sa pagsama nila kay Pangulong Bongbong Marcos, nagbenepisyo sila. Si Sara nanalo. SMNI sumikat. Yun po yun eh. Si Pangulong Bongbong Marcos ang lahat. Kung meron mang pinagkakautangan ng loob, ang SMNI, ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung may pinagkakautangan ng loob si Sara, kung bakit siya nanalo, si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos, kahit wala si Sara, mananalo siya. Tama, mga kababayan? Tuloy. Yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA, at si former Speaker Martin Romualdez, at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education, at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya nga! Kayo talaga, Kayo, itong mga DDS, lagi sinasabi gano'n, no? Martin, magnanakaw si Martin. Bakit? Si Sara, hindi? Kayo talaga. Bakit? Si Jemay, hindi? Kaya nga magkakasama eh. Hindi nyo ba napansin? Jemay, Martin, Sara, nagtrotropa. Bakit? Iisahan nga rin nila. Magnakaw ng pera. Di ba? O siya napansin ni Sara, putik na yan Mas maraming nanakaw si Martin kaysa sa akin Tapos ako yung nilalaglag Di ba no? Di ba? Ano sinasabi ko sa inyo? Tuloy. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang pagkatatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na mag-drama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Wala ka daw panalo, Sara, kahit anong gawin mo, kahit maglulumod ka. Ito maliwanag yung sinabi ni Larry Gadon na talagang wala talaga. Wala. Eto na mga kababayan, Attorney Claire Castro, ano masasabi mo dyan? Pasok! Ang kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya, tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kita nyo? Uy, Argo, wag mong ginaganong-ganon si Ninong Larry, Latak sa lipunan ngayon ng mga DDS, real talk lang. Totoo! Eto na. Uy, kunyari lang yan, ano ba kayo? Kakamping kaya si Argo. Eto na. Pasok! Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Siya ba? Baka nga hindi niya binoto yan Si Sara, alam niyo naman pagkasira ng ulo niyan. Sa tingin niyo, binoto niya si Pangulong Bongbong? Maniwala kayo ron. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin. Hindi, Attorney Claire, hindi ako papayag niya sa sinasabi mong yan. Anong nagtulungan? Si Sara lang ang natulungan dyan. Lamang na lamang si Sara. Kung kasikatan, wala pa sa kalingkingan. Di ba? Kung ang pag-uusapan mga kababayan, kasikatan ni Pangulong Bongbong at saka ni Sara, putik na yan, malayong-malayo siya.
ang hinahanap ng taong bayan ay isang anak ng Apo Lakay Marcos. Hindi ho anak ng Digunyo. Tandaan nyo to ha, mga kababayan ko, kung kasikatan lang ang pag-uusapan sa kanilang dalawa, wala pa ho sa kalingkingan. Attorney, hindi ako papayag. O, tingnan nyo, kinokontra ko si attorney. Attorney, hindi ako papayag na nagtulungan lang sila. Hindi. Si Sara lang ang nakinabang, si Sara lang ang natulungan. Di ba? Tama ba? Tama? Oh, pandesal pala, palaman na sabi sa... Oh! Pandesal lang pinapamigay nun. Oh, ito na. Ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president. Oo. Prepared. Sabi Yan, pabor ako dyan ha, pabor ako. Totoo yan, mga kababayan ko. Tapos ikukumpara nyo huli ngayon. Sino ho ang tunay na nagtatrabaho? Sino ho ang naglilingkod sa bayan? Si Pangulong Bongbong, kahit may iniinda na sakit o kagagaling lang sa pagamutan, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa bayan. Si Sara, tuloy-tuloy lang sa dahig yung pagpapasarap niya. Walang ginawa doon, mga kababayan, kundi mag-shopping, mag-good time. Diba? Magpakasasa sa pera ng taong bayan. Doon ginagasta niyan. Totoo naman Saan ba galing ang pera ni Sara? Bukod sa droga at saka sa illegal na sugal na pogo. Di po ba? Siyempre, yung ninakaw sa gobyerno. Oh, meron po bang negosyo si Sara? Wala naman Oh, wala. Oh, saan galing? Pera ng taong bayan, mga kababayan. At galing sa illegal. Paliwanag mo, Argo. Sige nga. Oh, dito natin mahuhuli si Argo. Na ito talaga, kakamping ito Paliwanag mo nga, Argo. Anong negosyo ni Sara? Kung hindi magnakaw lang sa gobyerno at mangikbak sa illegal na droga at illegal na sugal. Sige nga, ikaw. Paliwanag mo nga. Totoo naman attorney, banatan mo. Presidente. Isa pa ho. Again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian. At di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanya. Correct! Yun ang unahin mo, Sara. Di ba, Cobrador? Si Fred Sara. Di ba, mga kababayan ko? Sige nga, isipin nyo nga ho. Tama naman Kung korupsyon, pag-usapan, dapat yan ang una niyang ihingi ng sorry. Di ba? Sabi ni Michael Alwag, meron negosyo yan si Sara, Boss Mike, sa confidential fund. Mga kababayan ko, di ba? Samantalang tayo dito, nagtatrabaho, pumapasok tayo ng 8 oras, araw-araw, kikita ng sapat, saktong-sakto, mga kababayan. Minsan, kinakapos pa. Kaya tayo, ginagawa natin, dumidiskarte sa iba. Ganun ang buhay ng mga Pilipino. Yung pong sinisweldo natin, saktong-sakto lang ho, minsan kapos pa Kaya napipilitan tayo, mga kababayan, na dumiskarte pa ng iba. Di ba? Kita nyo. Ang mga mag-asawa ngayon, ang isang pamilya, pag hindi nagtulungan silang mag-asawa, sigurado kakapusin sila. Di po ba? Pero sa pamamagitan nga na ang mga Pilipino matyaga at talaga namang sukdurang matiisin, ayan, tiniis si Digong. Kung gumawa sana, mga kababayan, ng tama si Digong noon, malamang, mga kababayan,
tinutuloy na ni Pangulong Bongbong at hindi na nahihirapan. Kaso ho, dinatnan pa ni Pangulo, puro problema. Nakaw dito, nakaw doon. Korupsyon dito, korupsyon doon. Di ba? Lahat sila mga magnanakaw. Oh, tuloy. Dalawang opisina at the time, OVP nga. at ang DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Correct. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi Tama. na po siguro siya masasampahan ng mga impeachment. Correct. Hindi siya masasampa ng impeachment kung wala siyang ginawang pagnanakaw. Isipin niyo mga kababayan ko, kung walang ginawang pagnanakaw si Sara, mga kababayan ko, sigurado walang impeachment, complain, walang mangyayaring ganitong problema niya. Kaso nga ho, may nakita may mga pruweba. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Chippy McDonald. Totoo, yung sinasabi ni Atty. Claire. Dapat yan ang unahin mo na hingi ng sorry sa mga Pilipino. Sara Duterte. Di ba? Kung hindi mo hihingi ng sorry yan, at tila umatake ka na naman kay Pangulong Bongbong, walang kwenta yan. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.